Sinasabi ng Israel na walang kompromiso. Pamumunuan namin ang 8 milyong Palestino. Walang problema. At iyan ang dahilan kung bakit tinawag na apartheid regime ang pamahalaan. Dahil ang Israel, lalo na si Netanyahu, ang punong ministro at ang kanyang radikal na gabinete ay nagsasabing, hindi, amin ito. Panatilihin namin ito magpakailanman. At iniisip nila na kontrolado nila ang Estados Unidos, na ginagawa ng US ang lahat ng kanilang sabihin. Dapat malaman ng mga tao sa Estados Unidos na si Netanyahu ang posibleng pangunahing dahilan ng mga mapaminsalang digmaan ng Estados Unidos sa huling 20 taon. Si Jeffrey Sachs ay Amerikanong ekonomista na kilalang makatwirang tinig sa mga pandaigdigang isyu sa Estados Unidos. Hindi natatakot si Professor Sachs na ilantad ang papel ng gobyerno ng US sa mga sigalot sa mundo. Sa video natin ngayon, malalaman mo ang tungkol sa masalimuot na kasaysayan sa pagitan ng Israel at Palestine. Malalaman mo kung paano ginagamit ni Benjamin Netanyahu ang gobyerno ng US para sa kanyang maruruming gawain sa gitnang silangan at paano ipinagbili ng US ang sarili sa Israeli lobby. Kung nais mo ng objektibo at makatwirang pagsusuri sa Israel sa gitnang silangan, panuurin mo ito. Tara na. Professor Sachs, nais kong talakayin ang pinakamalaking banta ngayon, ang digmaan sa gitnang silangan. Humigit kumulang 13 buwan na mula nang mangyari ang malupit na pag-atake sa Israel noong Oktubre 7 noong nakaraang taon. Interesante ito dahil naniniwala ako na ihihiwalay talaga ang Estados Unidos at Israel sa pandaigdigang entablado. Kita ang buong suporta ng Estados Unidos sa Israel. Maraming beses na rin nagbabala si Biden kay Netanyahu. Sa kabila ng mga babala, ginagawa pa rin ni Netanyahu ang gusto niya. Kitang-kita ang pagtaas ng tensyon sa Iran at Hezbollah. Malaki ang posibilidad na lumala ito. Anong tingin mo sa sigalot sa gitnang silangan ngayon? Ibahagi mo ang iyong saloobin. Sa totoo lang, ang sigalot na ito ay nagsimula pa noong 100 taon ang nakalipas. Sa katunayan, 107 taon na. Naglabas ng pahayag ang Imperyong Britanya ng Palestina pagkatapos ng unang bigmaang pandaigdig ay magiging tahanan ng mga Hudyo. Siyempre, may populasyon ng mga Palestino doon na hindi naman tinanong. Sa totoo lang, sa tipikal na estilo ng mga Briton, ang tinatawag na Balfour Declaration ay bahagi ng malaking panlilinlang. Dahil 3 beses ipinangako ng Britanya ang teritoryo. Una, bilang tahanan ng mga Hudyo, at ipinangako rin ito sa mga Sharif ng Hejaz, ng mga Arabo ang mamamahala. Para sa inyo na nakapanood ng Lawrence of Arabia, yung napakagandang pelikula mula dekada nang nakalipas, yon ang episode na yon. Ipinangako sa mga Arabo ang lupa, pero mapanlin lang yon. May isa pang pangako, ang Sykes-Picot Treaty, kung saan sinabi ng Britanya na hatiin nila at ng Pransya ang lupa. Ibig sabihin nito, 1 siglo na ang nakalipas, simula na magsimula ang gulo. Kanino ba talaga ang lupang ito? Noong 1947 na ang populasyon ng mga Palestino ay humigit kumulang 2/4 ng kabuuang populasyon. Ang populasyon ng mga Hudyo noon ay halos 1/4 ng populasyon, na mas mataas na kumpara noong una. Ang populasyon ng mga Hudyo ay binigyan ng plano ng UN na magkakaroon sila ng 56% ng lupain. At ang mga Arabo naman ay makakakuha ng 44%. Sabi ng mga Palestino, hindi ito patas. Bakit kailangan hatiin? Mayorya kami. Dapat kami ang malayang estado. Nagdulot ito ng digmaan at ipinahayag ng Israel ang kalayaan nila. Gumamit ito ng terorismo upang paalisin o palayasin dahil sa takot. Daang-daang libong Palestino na naging mga refugee at ang kanilang mga anak at apo ay patuloy na namumuhay bilang mga refugee. Kasama na rito ang Gaza Strip, kung saan naging pinakamalupit ang kasalukuyang digmaan. At ito ay nagaganap na sa loob ng mga dekada. Ang ideya na dapat ay may 2 estado, syempre, ay 12-12 ng ulit nang ipinahayag sa United Nations. At pagkatapos ng digmaang 6 na araw, kung saan nasakop ng Israel ang natitirang lupain ng mga Palestino, agad itong pinagtibay ng UN Security Council sa UN Resolution 242. Iyon ay mga sinakop na teritoryo na dapat ibalik mula sa kamay ng Israel. At ang ideya na magkakaroon ng Estadong Palestino sa mga hangganan ng 1967 o sa technical, sa mga hangganan ng ika-4 ng Hunyo 1967 ay naging pundasyon ng pandaigdigang batas. Ngayon, hinarang na yon ng Israel noon pa. Sabi nila, hindi, aangkinin namin ang lahat. Ito ang ugat ng digmaang ito na sinasabi ng Israel
walang kompromiso. Pamumunuan namin ang 8 milyong Palestino. Walang problema. At iyan ang dahilan kung bakit tinawag na apartheid na rehime ng pamahalaan. Sa tingin ko, tama lang ang tawag na yon dahil ang Israel, lalo na si Netanyahu, ang punong ministro at ang kanyang radikal na gabinete ay nagsasabi, hindi, amin ito. Sa amin ito, magpakailanman. Ayon sa internasyonal na batas, kayo inasa sinakop na teritoryo. Idineklara rin ng International Court of Justice nitong taon na dapat lisanin ng Israel ang lugar na ito sa loob ng 1 taon. Ang UN General Assembly, ilang linggo o buwan pagkatapos, ay bumoto para suportahan ang desisyon ng International Court of Justice. Bakit ko ito nabanggit? Dahil ang tunay na solusyon sa digmaang ito ay ang pagkakaroon ng Estado ng Palestina. Kasabay ng Estado ng Israel. Hindi ito mangyayari sa negosasyon dahil ayaw ng Israel. Nasa kanila na lahat, kaya bakit pa makipagnegosasyon? At iniisip nila na kontrolado nila ang Estados Unidos, na ginagawa ng US ang lahat ng kanilang inuutos. At hanggang ngayon, ginagawa nga ng US ang lahat ng kanilang inuutos. At ang interesanting bagay na dapat maintindihan ng mga tao sa Estados Unidos, si Netanyahu marahil ang pangunahing dahilan ng mga mapaminsalang digmaan na kinasangkutan ng Estados Unidos nitong nakaraang 20 taon. Hindi ito gaanong naunawaan. Ganito ang dahilan. Ayon kay Netanyahu, kukunin natin lahat. Ayaw ito ng mga estadong Arabo, kaya kailangang palitan ang pamahalaan nila para sumang-ayon sila. Kailangan nating patalsikin si Saddam Hussein. Kailangan nating patalsikin si Bashar al-Assad ng Syria. Kailangan nating patalsikin si Muammar Gaddafi ng Libya. Kailangan nating patalsikin ang pamahalaan ng Iran. Literal na yan ang ideya niya. Sa tingin ko, kabaliwan niya to. Sa madaling salita, gumagawa tayo ng hindi katanggap-tanggap. May tututol, kaya kailangang patalsikin sila. At alam mo ba, 20 taon ang ginagawa ito ng Estados Unidos, nilalaro ang laro ni Netanyahu. Panahon ng itigil ito. Hindi ito pabor sa seguridad ng Amerika. Hindi rin ito pabor sa seguridad ng Israel, sa totoo lang. Lalong nalalagay sa panganib ang Israel. Lubos na itong naiiwan at nai-isolate sa buong mundo. Maari magpa siyang International Court of Justice sa lalong madaling panahon na talagang nagsasagawa ito ng genocide dahil iyon ang kasong isinampa laban dito ng South Africa. Iyon ay magiging isang lubos na nakakagulat at masakit na desisyon. Ngunit maaring dumating ito sa lalong madaling panahon. Ang radikal na ideya ni Netanyahu ay panatilihin ng lahat, walang estado ng Palestino at pababagsakin namin ang sinumang hindi sumasang-ayon doon o hindi kami. Pinapabagsak natin sa Estados Unidos ang gobyernong hindi sang-ayon sa kanila. Yan ang nangyayari ngayon. Kabaliwan nito. Pwedeng agad matapos ang digmaan. Dapat sabihin ng Estados Unidos na susuportahan nila ang Palestina bilang ika-174 na miyembro ng UN, imbes na i-veto gaya ng ginawa nila noong nakaraang tagsibol sa UN Security Council. Professor Sachs, paano mo nakikita ang layunin ng Israel na wasakin ang Hamas? Sabi nila, ito raw ang layunin ni Netanyahu, wawasakin at ganap na lilipulin sila. 13 buwan na mula nang ipahayag ang layuning iyon. Kumusta na ito ngayon? Nobyembre 2024. Ganap na bang hindi makatotohanan ang layunin yon? Sa totoo lang, hindi talaga yon makakamit. Pero tandaan, kung ang pahayag ay aalisin natin ang Hamas, at pagkatapos ay magkakaroon ng Estadong Palestino, aba? Masasabi mong may pampulitikang solusyon dito. Pero hindi yon ang sinasabi ng Israel. Ang sinasabi ng Israel ay aalisin nila ang Hamas at hindi kailanman magkakaroon ng Estadong Palestino. Yan ang palilinlang. Nakatuon sila sa Hamas pero hindi nila inaamin na sila rin ang humaharang sa daan tungo sa kapayapaan. Iyan ang tunay na issue. Oo, tama ka. Paano naman kapag tinignan natin mula sa Kongreso ng US at tinignan natin ang AIPAC at kung gaano kalaki ang pondo ng Israeli lobby sa mga politiko? Ibig ko sabihin, sa tingin ko, gaya ng alam nating dalawa, alam ng lahat na laro ng pera ito sa Washington DC. Kailangan mo ng 10-10 milyon kung hindi man daan-daang milyong dolyar para patakbuhin ang mga kampanyang ito. Iyon lang ba? Binili na ba tayo ng Israel? Nabibili na ba ang mga politiko natin? Sobra na ba ang kontrol nila sa Washington DC? Siyempre, nabili na ng AIPAC ang Kongreso. Pero interesante rin na pala. Bumagastos ang AIPAC ngayong taon ng ilang daang milyong dolyar. Tapos, nakakakuha naman ng Israel ng 10-10 bilyong dolyar. Dahil dito, napilitang makidigma ang Estados Unidos
na gumastos ng $1 trillion. Ayoko talaga sa Kongreso na sobrang mura nila at parang ibinibentang sarili ng halos walang kapalit. Ibinenta nila ang patakarang panlabas ng Amerika sa murang halaga. APAC ang may pinakamagandang kasunduan sa mundo at napalago pa nila kita nila ng daan o libong beses. Kalokohan talaga. Kung kailangan ng APAC gumastos ng $1 trillion para lang makuha din yon mula sa US, hindi mangyayari yon. Pero maliit lang ang ginagastos nila at nakukuha nila ang trilyon-trilyong halaga. Iyan ang laro. Kamangha-mangha talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sobrang baba ng presyo na inilalagay ng mga kongresista para ibentang patakarang panlabas na Amerika. Magandang punto yan. Sa tingin ko, yan na ang pinakamagandang ROI na narinig ko. Gastos ng ilang daang milyon, balik ay trilyon. Ibig ko sabihin, ipinapakita lang yan ang nakakalungkot na kalagayan ng sistemang pampulitika sa loob ng US at kung gaano talaga ito kabulok. Mga kaibigan, sinabi ni Professor Sachs ang isang hindi kapanipaniwalang katotohanan na hindi nyo maririnig sa lumang media. Ibinenta ng ating mga politiko sa US ang gobyerno sa murang halaga habang ang karaniwang mamamayan ng US ay walang kontrol o boses laban sa katiwalian sa Washington na sumasalungat sa interes ng Amerika. Hindi nyo makikita ang clip na ito sa lumang media, pero narito si dating Pangulong Jimmy Carter ng US na naghayag ng pag-aalala para sa mga Palestino at nagsabing dapat magbago ang kilos ng Israel. Ang ginagawa na yon sa mga Palestino ay napakasama sa sarili nilang teritoryo ng mga mananakop na siyang Israel. Kinuha na nila lahat ng pagunahing karapatang pantao ng mga Palestino gaya na nangyari noon sa South Africa sa mga itim. At nilinaw ko sa librong ito na ang apartheid ay hindi nakabatay sa rasismo gaya ng sa South Africa. Pero ito ay nakabatay sa kagustuhan ng ilang Israeli na angkinin ang lupaing pagmamayari ng mga Palestino at panatilihin iyon. At pagkatapos ay itaboy ang mga Palestino mula sa sarili nilang ari-arian at supilin sila upang hindi nila maipahayag o maipakita ang kanilang pagtutol sa pag-agaw ng kanilang sariling lupa. Iyan ang nangyayari sa West Bank. At ang mga tao dito sa Amerika, hindi nila ito nalalaman. Hindi nila ito pinag-uusapan. Walang diskusyon tungkol dito. Walang kritisismo laban sa Israel dito sa bansa. Ang pagunahing dahilan ng sigalot ay ang patuloy na okupasyon ng mga Israeli sa lupa ng ibang tao. Direkta nilabag dito ang mga resolusyon ng United Nations at ang roadmap ng International Quartet. Direkta nilabag ng Israel ang mga pangako sa Camp David noong presidente ako at sa Oslo na aatras sila mula sa sinakop na teritoryo. Nabigo sila. Habang tayo ay papalapit sa pagtatapos ng ating video ngayon, gusto kong tandaan ninyo ang isang simpleng katotohanan. Ang illegal na okupasyon ng Israel sa Palestina, ang apartheid laban sa milyon-milyong Palestino, at ang matinding karahasan para ipagtanggol ito ay naglalagay sa panganib sa kaligtasan ng Israel. Walang duda sa karapatan ng Israel na mabuhay. Kinilala na itong malayang estado ng United Nations. Tungkol lang ang laban na ito sa pagbibigay ng parehong kalayaan at pagkakataon sa mga Palestino para sa kanilang kinabukasan. Tulad ng nakita sa simula ng video, nagkakaisa ang mundo sa pagbibigay sa mga Palestino ng karapatang magpasya para sa sarili nila. Kung magkakaroon ng kapayapaan sa gitnang silangan, magsisimula ito sa pagbabago mula sa Estados Unidos at Israel. Ito ang ikalawang bahagi ng 3 bahaging serye kasama si Professor Sachs. Tatalakayin ng susunod na video ang hinaharap ng ugnayan ng US at Sina at ang epekto ng pagkapang-ulo ni Trump sa dalawang pinakamalaking superpower. Kung nagustuhan mo ang episode tungkol sa Israel, i-click ito para mapanood ang paliwanag sa digmaan ng Israel at Gaza. At gaya ng dati, gusto kong pasalamatan kayo sa inyong napakagandang suporta at inaabangan ko na makita kayo muli sa susunod nating video.